Bumangon si Torio Mendoza mula sa banig na kinasanayan na niyang tulugan sa sulok ng kanilang maliit na silid. Tumutulo ang tubig ulan sa gilid ng bubong. Unti-unting bumabagsak sa balde sa sahig na tila metronom ng mga araw niyang paulit-ulit. Maaga pa, 4:00 ng umaga, madilim pa sa labas, ngunit sanay na ang kanyang katawan sa ganitong ritmo. Sa gilid ng silid ay naroon ang kanyang inang, si Aling Marta. Payat at palaging inuubo. Ngunit kahit ganun ay sinusubukang umiti kapag sinasabayan siya ng anak palabas. "Torio, wag ka nang maglako kung umuulan, baka magkasakit ka pa," mahinang sabi ni Aling Marta habang nakasandal sa dingding, may kumot na manipis na nakabalot sa kanya. "Mas uulan po tayo ng problema pag wala tayong almusal," biro ni Torio, sabay pisil sa kamay ng ina. "Saglit lang po ako, isang ikot lang." Sinuot niya ang lumang jacket na may butas sa siko, saka inihanda ang balde ng taho, isang stainless steel na nililinis niya gabi-gabi. Binuhat niya ito at isinukbit sa balikat ang patpat na may latang lalagyan ng arnibal at sago. Paglabas ng bahay, ang amoy ng basang lupa ay agad siyang sinalubong. Malamig ang simoy ng hangin sa Sitio Damayan, isang maliit na barangay sa gilid ng bayan ng Tanay, Rizal. Tahimik ang paligid, tanging ang mga huni ng ibon at kaluskos ng hangin sa dahon ang kasama niya sa paglalakad. Habang tinatahak niya ang lubak-lubak na kalsada, tahimik lang siyang nag-iisip. Hindi niya sukat akalaing dito hahantong ang buhay niya. 3 taon na ang nakalilipas nang biglang magsara ang pabrika ng goma sa Antipolo, kung saan siya nagtatrabaho bilang production staff. Wala ni kaunting paalala. Isang araw ay pinatawag silang lahat at sinabing, "Pasensya na, magsasara na kami." Wala nang pondo, walang separation pay, wala ring tulong. Mula noon, sunod-sunod na ang pagsubok. Nagkasakit ang ina, naubos ang ipon, nasunog ang motor niya sa garahe ng kaibigan. Napilitan siyang magbenta ng iilang gamit para lang makaraos. At ngayon, narito siya, isang taho vendor. "Ano ngayon kung taho?" na itanong niya minsan sa sarili habang nakatanaw sa langit. Basta't marangal. Sa kahabaan ng Provincial Road, may palaging matandang babae na nakaupo sa gilid ng kalsada tuwing umaga. May maliit na kariton ng lugaw at tokwat baboy, si Lola Belay. Hindi siya kamag-anak ni Torio, pero parang ina na rin ito sa kanya. "Oy Torio, ikaw na naman ha? Maaga ka na naman." Bati nito sabay abot ng isang thermos na may mainit na sabaw. "Lola Belay, wag na ho. May baon pa naman po akong tinapay," tanggi ni Torio habang nakangiti. "E di idagdag mo sa tinapay. Di masarap ang buhay kung walang sabaw?" Ika nga, sagot ng matanda na may mapanuksong ngiti. Umupo si Torio saglit sa bangkito sa tabi ni Lola Belay. Maambun pa ang paligid, ngunit may katahimikang hindi kayang pantayan ng syudad. Ibinaba niya ang balde sa gilid ng kalsada at sinilip ang nilalaman. Taho na mainit, malapot at humahalimuyak. "Hindi ka ba napapagod, anak?" tanong ni Lola habang pinapahid ang harapan ng kariton niya gamit ang basang-basahan. "Lahat naman po napapagod, di ba? Pero hindi lahat sumusuko," sagot ni Torio habang pinagmamasdan ang singaw ng taho na unti-unting nawawala sa hangin. Napangiti si Lola Belay. "Alam mo, magkwento ang bawat kutsara ng taho mo, Torio. May init, may lambing. Minsan pa nga, mas maukwento pa yan kaysa sa mga balita sa radyo." "Kung ganun ho, dapat pala magsulat na lang ako ng tula sa lalagyan ng taho," pabirong sagot ni Torio. "Abay, gawin mo. Taho ng damdamin. Ayos na pamagat yun." Sabay silang nagtawanan at sandaling nawala sa isip ni Torio ang bigat ng buhay. Ngunit alam niyang saglit lang yon. Kailangan niya nang umalis at ituloy ang paglalako. Tumayo siya, binuhat muli ang balde at ngumiti kay Lola Belay. "Salamat po Lola, kita po ulit tayo mamaya. Mag-ingat ka anak at huwag mong hayaan na malamigan ang puso mo kahit malamig ang panahon." Mula sa kalyeng iyon,
Sinimulan na ni Torio ang paglalakad patungong bayan proper. Sa bawat hakbang niya, kasabay ang mga alaala ng dati niyang buhay. At araw-araw na paggising para pumasok sa pabrika, ang tunog ng makina, ang init ng trabaho, at ang kaunting yabang ng may sweldo. Ngayon, wala na ang sweldo, wala na ang makina. Pero sa bawat sigaw niyang tahuhu, tahuhu, tila may bumabalik na halaga. Hindi sa bulsa, kundi sa pagkatao. At sa kanyang isipan, paulit-ulit na tumatambay ang tanong, hanggang kailan ako magtataho? Ngunit palagi rin namang may sumusunod. Hanggang kailan magiging mababa ang tingin nila sa katulad ko? Hindi alam ni Torio na sa darating na mga linggo, may magbabago at hindi lang ang kapalaran niya, kundi pati ang tingin ng mundo sa kanya. Pagsapit ng 6:00 ng umaga, nagsisimula ng magising ang bayan. Bukas na ang ilang tindahan sa palengke, may mga trasikel na humaharurot, at ang amoy ng nilulutong tuyo't sinangag ay nagmumula sa mga kabahayan sa tabi ng daan. Habang iniikot ni Torio Mendoza ang kahabaan ng Barangay Kaingin, malapit sa palengke, may parte ng kalsadang palaging iniikutan niya ng mabilis. Doon sa eskinita sa tapat ng abandon na barberya, palaging nakatambay sina Mando, Jepoy at Roland, tatlong magkakaibigan na tila ba wala ng ibang hilig kundi ang mang-asar ng tao, lalo na kay Torio. Eto na naman si Tahuging, sigaw ni Jepoy habang nakapatong sa bangketa, pinapapalakpak ang tsinelas sa harap ng kanyang mga kaibigan. Pre, pabili ng taho pero wag yung may luha ha, sabay halakhak. Uy Torio, pwede bang pakasalan ang taho mo? Ang lambuti, parang puso mong durog, dagdag pa ni Mando habang nagiinuman ng instant kape sa plastik. Hindi kumibo si Torio. Nginitian lang niya sila. Good morning sa inyo, mahina niyang tugon, bago tumuloy sa mga suking inaabangan kang tanyang pagdating. Ngunit mas lalong nainis ang tatlo sa reaksyon niya. Ang ulit ng mokong na to, hindi tinatablan, bulong ni Roland, habang pinagmamasdan ang likuran ni Torio. Pre, tripan nating mamaya. Parang gusto ko ng maalat na taho. Kinabukasan, maaga pa lang ay naghintay na ang tatlo sa eskinita. May bitbit silang maliit na garapon ng asin. At habang nakatalikod si Torio sa paghahanda ng baso para sa isang mamang customer, palihim na inilagay ni Jepoy ang asin sa balde. Tahimik silang nagtawanan sa gilid. Ano ba to? Bakit maalat? Tanong ng isang matandang babae matapos tikman ang taho. Parang sabaw ng isda ito ah. Sunod-sunod ang reklamo. Halos 3 baso ang isinauli at ang iba na may tuluyan ng hindi tumuloy bumili. Napansin ni Torio ang kakaibang lasa. Pumikit siya sandali. Hinugot ang malalim na buntong hininga. Tinitigan ng taho na parang itinatago nito ang lahat ng kahihiyan niya sa araw na iyon. Maya-maya pa, sumulpot si Lola Belay sa gilid ng palengke. Bit-bit ang isang bandehado ng tokwa. Ano na naman to, Torio? Tanong niya. Habang pinupunasan ang noo ng binata gamit ang panyo. Mukhang may naglagay po ng asin. Hindi ko na mapigilan ang panlasa ng ibang tao. Sagot ni Torio. Pilit na ngumingiti. Agad na lumingon si Lola Belay sa gilid. Nakita niya si Mando at ang dalawa pa nitong kaibigan na nagtatawanan. Ay mga lintik yang mga iyan talaga, mariing sabi ni Lola. Araw-araw ka nalang binibira anak. Kailan ka lalaban? Lola, hindi ako makikipag-away. Hindi yon solusyon. Sanay na po akong pagtawanan. Hindi ako galit dahil hindi ka lumalaban, Torio, sabi ni Lola habang pinatong ang kamay sa balikat niya. Ang kinaiinis ko ay yung mga taong nag-iisip na okay lang bastusin ang tahimik. Tahimik si Torio, sinalo niya ang balde at dahan-dahang itinapon ang natirang taho sa kanal. Masakit, hindi dahil sa kita, kundi sa dignidad. Sa kabilang banda, habang nagkakasayahan ang tatlo sa harap ng tindahan ng sigarilyo, pinagmamasdan nila si Torio habang naglalakad palayo. Pre, astig no? Parang bato. Kahit ilang beses mong pitikin, hindi nasasaktan, sabi ni Roland. Hindi pre, para yang langgam. Tahimik,
Pero bumabalik palagi, sagot ni Mando. Pero tingnan natin kung hanggang kailan. Si Jepoy naman ay tahimik lang, pero sa loob niya may bahagyang kirot. Naaalala niya ang sariling ama, isang vendor din na binubuskan ng mga pulis noon. Pero hindi niya ito ipinahalata. Kinagabihan, bumalik si Toryo sa bahay, pagod at malungkot. Nakahiga na ang kanyang ina. "Kumusta ang benta, anak?" tanong nito. "May nasayang po, pero okay lang. Bukas ayusin ko ulit." Tahimik na yumakap si Aling Marta sa anak. "Toryo, kung hindi ka nila naiintindihan, hindi ibig sabihin mali ka na." Kinabukasan, lumapit si Lola Belay habang inaayos ni Toryo ang paninda. "May naisip ako," sabay abot ng maliit na booklet na may nakasulat na manatula ng isang taho vendor. "Lola, saan niyo nauha ito?" gulat ni Toryo. "Ay, di mo alam? Kinukuhanan ko ng larawan yung mga sinusulat mo sa resibo. Pinagawa ko na rin ng kopya. Ipopost ko online, baka sakaling may makapansin. Hindi para gumanti ka sa kanila, kundi para malaman nilang may lalim ka." Napangiti si Toryo. May luha sa gilid ng kanyang mata. "Maraming salamat, Lola." At sa puso niyang bugbog ng panlalait, muling sumibol ang panibagong sigla, isang siglang hindi kayang sirain ng asin o ng tawanan. Pagka-uwi ni Toryo Mendoza mula sa maghapong paglalako, dala-dala niya ang pagod, lungkot at basang pawis na parang hindi na natutuyo sa katawan. Maingay ang mundo sa labas. May mga tambay na tumatawa, mga batang naglalaro sa kalye at mga tricycle na walang pakundangan sa paghaharurot. Ngunit pagdating niya sa mismong bakuran nila, tahimik ang lahat. Tahimik ang mundo. Tahimik ang buhay na iniwan ng kanyang ama. Binuksan niya ang kalawangin nilang gate at dahan-dahang pumasok sa loob ng lumang bahay. Sa isang sulok ng sala, may isang kahon ng gamot na halos wala ng laman. Sa dingding, naroon pa rin ang lumang larawan ng kanyang pamilya. Si Aling Marta, ang kanyang ina, nakaupo sa harap ng isang maliit na mesa, habang ang kanyang ama ay nakatayo sa likod, nakasuot ng uniporme ng sundalo. Seryoso ang tingin, tila may gustong ipagkakaiwala sa mga mata ni Toryo na noon ay nasa 7 taong gulang pa lang. "Pa," bulong niya habang tinititigan ng larawan. "Kung naririto ka pa, baka hindi ganito kahirap." Sa loob ng kwarto, naroroon ang kanyang ina, si Aling Marta, payat, maputla at halos hindi na makalakad. Paulit-ulit ang kanyang pag-ubo at bawat ubo ay parang dagok sa puso ni Toryo. Lumapit siya rito, bitbit ang isang maliit na plastic bag na may laman lamang na 3 pirasong saging, isang boteng gatas at 2 pirasong pandesal. "Ma, kumain po muna kayo. Kumuha po ako ng mainit na sabaw kay Lola Belay. Isasabay ko sa pandesal." "Salamat, anak. Kanina pa ako nagugutom, pero mas gusto kong makita kang nakaupo kahit saglit." "Napagod ka na naman," mahinang wika ng kanyang ina habang hinihimas ang kamay ni Toryo. "Okay lang po, ma. Basta kayo dapat kumain." Habang sinusubuan niya ito, dahan-dahang lumambot ang mga mata ni Aling Marta. "Naaalala mo pa ba ang tatay mo, Toryo?" tanong nito bigla. "Opo, kahit papaano," sagot niya habang nakatingin sa kisame. "Lagi kong naaamoy yung pabango niya sa uniforme. Tsaka tuwing umaga, siya ang nagpapaligo sa akin. Sabi niya, ang tunay na lalaki hindi marunong magkimkim ng galit, dapat daw marunong magpakumbaba. Laging sinasabi ng tatay mo yun," dagdag ni Aling Marta habang bahagyang pumawa, saka umubo. Kahit nasasaktan na siya sa mga sinasabi ng ibang sundalo, tahimik lang siya. Sabi niya, mas madaling gumanti. Pero ang tunay na lakas, yung kafayahang magpatawad. Tumango si Toryo, ngunit hindi nakapagsalita. Tahimik siyang tumayo at lumabas ng kwarto. Sa may lamesa sa sala, may isang plastik na lalagyan ng mga resibo, scratch paper, lumang kalendar at mga piraso ng karton. Kinuha niya ang isang ballpen at naupo. Walang kuryente ang kanilang bahay sa mga panahong iyon, kaya't sinindihan niya ang maliit na gasera. Sa ilalim ng liwanag na kumikislap, nagsimula siyang magsulat. Sa bawat kutsara ng taho, may init na nilulo ng puso.
Hindi ako ginto, hindi ako pilak. Ako'y kape sa umaga, nilalanghap ng pagod at gutom. Matapos niyang maisulat ang ilang linya, itinupi niya ang resibo at ipinasok sa maliit na sobre na may nakasulat na para kay Lola. Ipinapabasa niya ito tuwing gabi kay Lola Belay, na madalas naman ay pinipilit siyang basahin ito ng malakas. Kinagabihan, habang nakapwesto si Lola Belay sa harap ng kanyang kariton, pinuntahan siya ni Toryo. "Lola, may bago po akong sinulat," aniya sabay abot ng munting papel. "Ay, aba, gabi-gabi na lang akong kinikilig sa mga tula mo, Toryo. Baka ma-in love na ako nito." Biro ni Lola sabay tawa. "Wala po sa ganda ng papel, Lola. Nandun po sa damdamin." Binasa ito ni Lola ng malakas. Tumigil sandali ang ilang mga parokyano. Pinakinggan ang matanda habang pinapantig ang bawat salita. "Nakakaiyak naman to. Paraan nagsusulat gamit ang puso, hindi ballpen," sambit ng isang dalagang dumaan. "Nakakatulong ito sa akin, Lola." Sabay upo ni Toryo sa bangkito. "Kapag hindi ko maisigaw ang sakit, sinusulat ko na lang." "Alam mo ba, Toryo?" biglang sabi ni Lola Belay habang humigop ng mainit na lugaw. "Pinopost ko yung mga tula mo sa Facebook page ng tindahan ko. May mga nagme-message sa akin na pinapagawa raw nila yon ng bookmark. May nagtanong pa nga kung sino ang sumulat." "Ha? Lola naman, nakakahiya naman po yun." Halakhak ni Toryo, sabay hila ng sombrero sa muka. "Walang nakakahiya sa taong marunong magmahal sa salita. Anak, mas nakakahiya yung puro ingay pero walang saysay ang sinasabi." Tahimik si Toryo. Tumingala siya sa langit at naroroon ang iilang bituin na pilit lumulusot sa ulap. Minsan, naisip niyang wala namang nakakarinig sa kanya. Wala namang nakakakita sa pagod niya. Pero ngayong may isang taong pinahahalagahan ang kanyang mga salita, tila may saysay muli ang tahimik niyang mundo. "Salamat po, Lola. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Basta pangako mo lang, huwag mong hayaang mamatay ang tinig mo. Kahit papel lang ang kausap mo, kahit gasera lang ang ilaw. Magsulat ka, dahil isang araw baka may magbasa na magbabago rin ang buhay mo." Napatigil si Toryo. Hindi niya alam na sa simpleng tula sa resibo, sa lumang gasera at sa luhang hindi ipinapakita, may binhi siyang inihaasik na balang araw ay mamumunga. At sa bawat taho niyang ibinebenta, kasabay nito ang bawat titik ng pag-asa na hindi kailanman pinansin ng mundo. Maaga pa lang ay abala na si Toryo Mendoza sa paghahanda ng paninda. Habang pinapainit ang arnibal at tinitimpla ang taho sa kanyang maliit na lutuan, pinipilit niyang hindi maapektuhan ng mga bumabagabag sa isip niya. Mga katagang iniwan ng kanyang ina kagabi. "Ang dignidad, anak, hindi natatapon kahit mapuno ng putik ang katawan mo." Mabilis niyang tinapos ang paghahanda. Nilinis ang balde, siniguradong pantay ang lagay ng tarnibal, sago at taho. Isa itong ritual na para sa kanya ay sagrado. Bawat kutsara ng taho ay hindi lang pagkain, isa iyong mensahe ng pagpupunyagi kahit wala namang tumatanggap o pumapansin. 6:00 ng umaga nang makalabas siya sa bahay. Sa tahimik na kalsada ng Sitio Damayan, tinahak niyang muli ang daan patungong bayan. Nakapamaywang ang araw sa silangan at ang amoy ng bagong gising na mundo ay tila nagbibigay sa kanya ng kaunting lakas. Pagdating niya sa palengke, dumiretso siya sa lugar na madalas niya ring iniiwasan, ang eskinita sa tapat ng luma at abandonadong barberya. Naroon na naman ang tatlong tambay, Mando, Jepoy at Roland. Tila inaabang ang kanyang pagdaan. "Taho o! Mainit na taho!" sigaw ni Toryo, pilit na masigla ang tinig. "Yan na si King Taho! Abay grabe, celebrity na to!" Sabay sigaw ni Mando, tinig na may halong pang-asar. "Pre, baka may autograph yan sa resibo." Tawa ni Jepoy. "Picture tayo, pwede?" Sabat naman ni Roland habang kinuuha na ang cellphone. Tinignan lang sila ni Toryo. Sa kamuling nilakad ang direksyon ng suki niyang matandang babae sa kanto. Ngunit bago pa man siya makalapit, biglang sumulpot si Mando sa gilid
at walang babala, itinulak ang balde ng taho. Blag! Bumungad ang mainit na likido sa kalsada, sumabog ang taho sa alikabok, dalbiling ang arnibal sa kanyang pantalon at sapatos. Napaupo siya sa simento, hawak ang balde na ngayoy, wala ng laman. Tumawa si Mando. Aray, nadula si Taho King. Pre, kuhaan mo yan. Tuwang-tuwa si Jepoy at Roland habang kinukuhanan siya ng video gamit ang cellphone. Si Cheese, Toryo! Sigaw ni Jepoy habang inilalapit pa ang kamera sa mukha ng lalaki. Hindi nagsalita si Toryo. Tumingin lang siya sa basang kalsada, sa natapong sago na parang mga butil ng pinagsamantalahan niyang tiwala mula sa iilang suking na yo'y wala na ring balak bumili. Sa mga matang puno ng hiya at galit na hindi niya kayang ipakita, namuo ang luha. Hindi sa harap ng mga tambay, kundi sa kanyang dibdib. Kinagabihan, mabilis na kumalat ang video sa TikTok. Ang pamagat, Taho King nadulas, Try Not to Laugh Challenge. May mga caption pang, pamartir si kuya pero ayaw mag-resign. Pambansang taho na to, next time may season 2. Libu-libong views, libu-libong tawa. Sa palengke, kinaumagahan, napansin niyang wala ang kanyang karaniwang mga suki. Ang mga dati nakangiting bumibili, ngayon ay lumalayo. Ang mga batang dating sabik sa ekstra sago, ngayon ay hinahatak ng nanay nila palayo habang nakangiti ng pilit. Siya yung nasa TikTok, di ba? Bulong ng isang ginang sa kausap habang nakatingin sa kanya. Ay, wag dyan, baka may kamera, mafi-feature pa tayo. Sabat ng isa pa, hindi niya kailangang marinig lahat sapagkat ang pananahimik ay mas maingay kapag ang buong paligid ay tila lumalayo sa kanya. Pag-upo niya sa bangkito sa gilid ng lugawan ni Lola Belay, tulala siyang pinagmamasdan ang balde na halos walang laman. Nang makita siya ng matanda, agad itong lumapit at binigyan siya ng mainit na sabaw ng lugaw. Halika rito anak, umupo ka. Nagutom ka yata. Mahinang sambit ni Lola. Wala pong bumibili ngayon Lola, sabi ni Toryo halos pabulong. Wala po akong kita. Wala pong natira. Hindi mo kasalanan yan anak. Kasalanan yan ng mga taong marunong lang tumawa pero hindi marunong makinig. Hindi mo kasalanan na ang mundo ay mas pinili ang panunood kaysa ang pag-unawa. Tahimik si Toryo. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nanginginig. Hindi po ako nagalit, pero masakit po. Tumango si Lola Belay, saka yumakap sa kanya. Hindi lahat ng sugat ay kailangang gamutin ng gamot. Ang iba, kailangang damhin muna bago gumaling. Ipinatong ni Toryo ang kanyang ulo sa balikat ng matanda. Sa simpleng yakap na iyon, tila na ibalik kahit kaunti ang dignidad na natapakan, ang taho na natapon at ang pagkataong pinura ng isang viral video. Makalipas ang ilang minuto, bumunot si Lola ng cellphone at binuksan ang Facebook page ng kanyang lugawan. Doon, pinost niya ang larawan ni Toryo na may hawak na balde. May caption na, hindi nabubura ng tawa ang dignidad ng masipag. Ang Taho King ng Rizal, hindi artista, pero may puso ng isang bayani. Marangal, tahimik pero buo. Hindi niya alam, pero sa isang post na iyon, magsisimulang bumaliktad ang ihip ng hangin. Ngunit sa ngayon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kariton, tahimik lang si Toryo. Ang mga matay nakatitig sa baso ng sabaw, habang sa loob niya ay pinipilit buin muli ang pagkataong sinira ng isang biro. At sa kanyang isip, unti-unting bumubuo ng panibagong tula dahil sa panlalait, sa tuksuhan, sa taho na pila palaging tinatapon. Unti-unting nawalan ng laman ang balde ni Toryo Mendoza. Ngunit sa bawat pagkabawas ng laman nito, mas lalo namang napupuno ang isa pang bagay na matagal na niyang pinakaiingatan. Isang lumang kahon ng lata na dating pinaglalagyan ng biskwit, may bakas na ng kalawang sa gilid at nakasuksok sa pinakailalim ng kanilang kabinet. Tuming gabi, kapag tulog na ang kanyang inang si Aling Marta at tahimik na ang buong bahay, dahan-dahan niyang hinuhugot ang kahon mula sa ilalim ng lumang aparador.
Doon niya inilalagay ang mga piraso ng papel, mga lumang resibo, scratch pad, notebook cover, minsan ay karton ng kahon ng gamot na tinatadtad ng kanyang mga tula. Isang gabi habang mahinang humihinga si Aling Marta sa kanyang tabi, nagsindi siya ng gasera at sinimulang buklatin ang kahon. Isa-isa niyang binasa ang mga tulang isinulat niya sa loob ng maraming taon. Sa bawat pagbuhos ng taho ay may pagod na di mo kita. Sa bawat ngiti kong pilit ay may sugat na hindi na lumuha. Hindi niya alam kung kailan siya nagsimulang magsulat. Basta't mulang nang siya'y tumigil sa kolehiyo, second-year journalism student noon sa isang maliit na pamantasan sa Maynila, nagsimulang gumapang ang mga salita sa isip niya. Dati, pangarap niya ang maging manunulat sa pahayagan, may byline sa mga kolum at librong may pangalan niya sa pabalat. Pero nasunog ang pangarap nang dapuan ng malalang sakit sa baga ang kanyang ina at siya'y kinailangang huminto sa pag-aaral. Anong silbi ng panulat kung ang nanay ko'y hindi makakakain? Naitanong niya noon sa sarili. Kaya't isinantabi ang papel, pero hindi ang pangarap. Patuloy siyang nagsulat, hindi para sa mundo, kundi para manatiling buo ang sarili. Ang tula sa kanya ay naging tahimik na kaibigan, hindi nang iiwan, hindi nang huhusga. Hindi alam ng karamihan sa bayan ng Tanay na bukod sa paglalaho ng taho, si Torrio ay mayroon ding lihim na misyon tuwing hapon. Kapag alas 3 na, matapos siyang magbenta ng taho sa palengke, dumidiretso siya sa harap ng simbahan. Doon, sa lilim ng malaking puno ng akasya, naghihintay ang 5 hanggang 7 batang lansangan. Marurungis, madalas ay gutom, at minsan pa'y tinutulak ng mga dumaraang tao. Kuya Torrio, may kwento ka na naman po? Sabik na tanong ng batang si Eman. 7 taong gulang, may putol ang tsinelas. Oo naman, sagot ni Torrio, sabay hila ng isang papel mula sa kanyang bag. Pero bago ang kwento, alamin muna natin ang mga letra. Pinauupo niya ang mga bata sa lumang karton na inilatag sa lupa. Doon, gamit ang chalk na abot kamay, sinusulat niya sa sementadong pader ng simbahan ang mga titik, mga salita, at simpleng pangungusap. Anong ibig sabihin ng salitang dangal, Eman? Tanong ni Torrio minsan. Parang yung hindi mo inaapakan ng sarili mo, sagot ng bata, pilit na inaalala. Tumango si Torrio, saka ngumiti. Tama, kahit wala kang pera, kahit madumi ang damit mo, pag may dangal ka, may halaga ka. Maraming beses nang itinaboy si Torrio ng ilang may-ari ng tindahan sa paligid. May nagsabing nanggugulo lang siya. May ibang tumawag sa kanya ng takitang tao. Pero hindi siya tumigil. Dahil para sa kanya, kung hindi niya ipapasa ang kaalaman, baka tuluyang mamatay ang boses ng mga batang iyon. Isang gabi, habang pinapainit ni Lola Belay ang lugaw sa kariton, napansin niyang papalapit si Torrio. Pawisan, may bahid ng pagod, pero may ngiti pa rin sa labi. Anong balita, anak? Tanong ng matanda. Lola, sabi ni Torrio, sabay kuha ng isang sobre mula sa bag. May bagong tula po ako para sa mga bata sa simbahan. Binuksan ni Lola ang sobre, saka binasa ng malakas. Hindi sila marunong bumasa, pero marunong silang makinig. Hindi sila marunong magsulat, pero marunong silang mangarap. At sa bawat pangarap nila, nandoon ang tula ko. Natigilan si Lola Belay. Pinunasan niya ang salamin, saka muling binasa ang huling 2 linya. Tahimik ang paligid. Ang ilang suking umiinom ng lugaw ay napatingin sa kanila. Anak, ani Lola sa malambot na pinig. Mababa lang ang tingin nila sa taho. Pero mataas ang laman ng puso mo. Napayuko si Torrio. Hindi niya alam kung papaanong sasagutin ang ganung uri ng papuri. Hindi ko naman po alam kung may saysay pa tong pagsusulat ko. Sabi niya, parang wala rin naman pong nakikinig. Hindi mo kailangan ng madaming tagapakinig, sagot ni Lola. Ang kailangan mo lang ay isang taong mababago mo.
Natigilan si Lola Belay. Pinunasan niya ang salamin saka muling binasa ang huling 2 linya. Tahimik ang paligid. Ang ilang suking umiinom ng lugaw ay napatingin sa kanila. "Anak," ani Lola sa malambot na tinig. Mababa lang ang tingin nila sa taho pero mataas ang laman ng puso mo. Napayuko si Toryo. Hindi niya alam kung papaanong sasagutin ang ganong uri ng papuri. "Hindi ko naman po alam kung may saysay pa tong pagsusulat ko," sabi niya. Parang wala rin naman pong nakikinig. "Hindi mo kailangan ng madaming tagapakinig," sagot ni Lola. "Ang kailangan mo lang ay isang taong mababago mo." Ipinikit ni Toryo ang kanyang mga mata. Sa isipan niya, bumalik ang imahe ng kanyang ama. Mahigpit ang tindig, hawak ang lumang notebook na may mga tula din. Noon pa man, pinapaalala ng kanyang ama na ang mga sundalo, anak, may hawak na baril. Pero ang mga tunay na bayani, hawak ay lapis at salita. Kaya't sa kabila ng lahat ng pang-aalipusta, si Toryo ay patuloy na nagsusulat. Hindi para sa likes, hindi para sa views, kundi para sa kanyang ina, sa kanyang ama, sa mga batang lansangan, kay Lola Belay, at higit sa lahat, para sa sarili niyang paninindigan. At sa kahon ng kanyang mga tula, unti-unting nabubuo ang isang kwento na hindi kailanman matitinag ng asin, ng tukso, o ng viral na kahihiyan. Ang hangin noong umagang yon ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa mga bulong-bulungan na kumalat sa buong palengke ng Tanay. Sa bawat sulok ng tindahan, bawat kanto ng eskinita, may nagkukumpulang mga bibig, nakasimangot, nakataas ang kilay at panay ang bulong. Si Toryo raw, nagnakaw ng gatas? Hindi ko akalaing magagawa niya yun. Akala ko pa naman disente. Kahit pala taho lang ang binebenta, marunong ding magtago ng kasalanan. Ang dahilan? Isang post sa Facebook mula sa isang concerned citizen na ang profile picture ay isang cartoon ng kabayo at ang username ay boss_Jpoy. Walang duda si Jpoy, ang isa sa mga tambay na matagal nang mambubuli kay Toryo. Warning sa mga mamimili. Huli sa CCTV ang isang taho vendor na nagnanakaw ng gatas sa tindahan sa may palengke. Huwag na po nating pagtiwalaan pa ang katulad niya. Video loading. Walang kahit anong ebidensya ang pinost ni Jpoy ni hindi nga totoo ang CCTV na sinasabi niya. Pero sa panahon ng internet, sapat na ang isang mapanirang salita para masira ang pangalan ng isang tao. Ilang oras lang, may mahigit 500 shares na ang post. Nag-react ang iba ng galit emoji, ang iba naman ng haha. Pero ang pinakamasakit ay ang mga komento. Kaya pala puro tula, pampalubag loob pala yan sa konsensya. Grabe, ginagamit pa yung imahe ng pagiging mahirap para makapanloko. Habang naglalakad si Toryo sa palengke, bit-bit ang kanyang balde, napansin niya ang kakaibang reaksyon ng mga tao. Ang iba, umiwas ng tingin. Ang dati palangiting mga suki, ngayon ay abala sa cellphone o kunwaring walang naririnig. "Mang Romy, taho po kayo? Pass muna ako, Toryo." Sagot nito, malamig ang boses, sabay talikod. Hindi na siya nagtanong pa. Tumungo na lamang siya at ipinagpatuloy ang pagbebenta. Hindi nagtagal, pinuntahan siya ng 2 barangay tanod. "Toryo Mendoza?" Tanong ng isa, seryoso ang muka. "Opo," sagot niya, halatang kinakabahan. "May reklamo pong lumabas online. Kailangan lang po namin kayong imbitahan sa barangay para sa investigasyon." Walang reklamo si Toryo. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagmura. Tahimik niyang isinara ang balde, isinukbit ito at sumama sa mga tanod. Sa barangay hall, pinakitaan siya ng screenshot ng post ni Jpoy. "May CCTV ba kayong nakita, Kap?" Tanong ng isa sa mga kagawad kay Kapitan Galvez. "Wala," sagot ng kapitan. "Wala ring tindahan na nagreklamo. Pero alam mo naman ngayon, kahit walang ebidensya, kapag trending, kailangan nating imbestigahan." Tumango si Toryo. "Hindi ko po yan ginawa. Wala po akong ninakaw.
Tiningnan lang siya ng kapitan. Wala kaming hawak na kaso, pero kung may maghain ng formal na reklamo, tsaka lang yan uubra. Ilang oras lang ang lumipas. Pinakawalan din si Toryo. Pero hindi iyon ang tunay na parusa. Ang totoo, ang pinakamasakit ay nang muli siyang bumalik sa palengke. Dala ang kanyang balde at wala ni isang bumili ng kanyang taho. Gabi na nang pumunta siya sa kariton ni Lola Belay, halos wala ring laman ang kanyang bulsa. "Lola, mukhang wala na pong natirang tiwala sa akin." Mahinang wika niya. "Anak, hindi totoo yan," sabi ni Lola. Pinupunasan ang basang mesa ng lugawan. Yung mga naniniwala sa iyo, tahimik lang. Pero hindi ibig sabihin wala na sila. Umupo si Toryo sa tabi ng kariton. Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Parang taho na pilit niyang pinapainit pero hindi na magawang bumula. "Ayoko na pong magsulat, Lola. Para saan pa?" Tinapik siya ni Lola sa balikat. "Para sa totoo, para sa sarili mo. Hindi lahat ng tinig ay kailangang pakinggan ng madla. Ang mahalaga, naririnig mo pa rin ang sarili mo." Tahimik si Toryo. "Mga kasuki, makinig muna kay Lola Belay. Ang sinisira nilang si Toryo Mendoza, siya ang batang tumutulong sa mga bata sa simbahan tuwing hapon. Siya ang taho vendor na binibigyan pa ako ng 5 pisong tip kahit alam kong wala siyang natitira sa kita niya. Siya ang anak ng bayan na kahit binabato, nakangiti pa rin. Hindi siya perpekto. Pero kung magnanakaw siya, aba mananahimik na lang sana siya at hindi magsusulat ng mga tula para sa mga batang lansangan. Pakiusap, huwag tayong magpakain sa chismis. Ang dangal ng tao ay hindi dapat nilulunod ng likes." Inilagay ni Lola ang hashtag. Hashtag hindi lahat ng tahimik ay may kasalanan. Kinabukasan, may ilan nang nagsimulang mag-message sa page. May isang nanay na nagsabing, "Salamat po Lola, nabasa ko po yung tula ni Toryo. Ipinabasa ko sa anak kong ayaw nang pumasok. Ngayon, gusto na raw niyang magsulat." May isa pang mensahe mula sa isang dating guro ni Toryo. "Kung may kailangan kayong tulong para mapanagot ang gumagawa ng fake news, andito ako." Sa gitna ng lahat, habang nananatili pa ring malamig ang pagtanggap ng marami sa kanya, si Toryo ay muling bumalik sa sulok ng simbahan. Dumating si Eman at ang mga bata. "Kuya Toryo, may tula po kayo ulit?" Ngumiti siya, binuksan ang kanyang bag at inilabas ang isang papel. "Oo, pero bago yan, may tanong ako sa inyo. Ano po, paano nyo malalaman kung totoo ang isang tao?" Tahimik ang mga bata, hanggang sa magsalita si Eman. Kapag kahit sinisiraan na siya, hindi pa rin siya nananakit ng iba. Napangiti si Toryo, saka binasa ang tula. "Kung ang tingin sa akin ay magnanakaw, hindi ko babawiin ang mata nila, pero sa bawat batang marunong magmahal, doon ako maninirahan, doon ako totoo." At sa araw na iyon, kahit wala siyang kita, kahit sira ang pangalan niya sa iba, alam niyang may iilang puso pa ring handang makinig. At iyon ang mas mahalaga. Hindi pangkaraniwang umaga iyon sa bayan ng Tanay. Habang si Toryo Mendoza ay naglalakad sa gilid ng palengke, bit-bit ang kanyang taho. Mas lumang balde na ngayon dahil sa sunod-sunod na kapalit at pagkasira. Tila wala namang kakaiba sa araw na iyon. May iilang suking nagbabalik loob na sa kanya matapos ang kasinungalingan ni Jepoy. Pero karamihan ay nananatiling malamig ang tingin. Ganoon na nga marahil ang mundo. Madaling maniwala sa kasinungalingan kaysa magtiwala muli sa katotohanan. Habang dahan-dahang sinusukat ni Toryo ang arnibal sa isang baso ng taho, narinig niya ang isang malakas na ugong mula sa himpapawid. Lumingon ang karamihan. May ilang nagsabing, "Ambulansya ba yon?" "Hindi, helikopter yan." Sa itaas, isang itim na helikopter ang unti-unting bumababa sa tapat mismo ng plaza. Ang mga tindera ay napatigil sa pagbebenta. Ang mga tambay na sina Mando, Jepoy at Roland na noon ay nakaupot nagkakape sa bangketa, biglang napatayo at lumapit. "Aba, may VIP ata," sabi ni Roland.
Ewan, baka artista yan, tugon ni Jepoy, habang sinusubukang i-on ang kamera ng cellphone. Nang tuluyang bumaba ang helikopter, bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakaitim na terno. Matangkad, matikas at may suot na itim na salamin. Kasunod nito ang dalawang escort na nakabarong at nagsilbing pangharang sa papalapit na tao. May isang media van din ang sumunod sa helikopter na may nakabranding na Abrera Media. Nang humakbang ang lalaki papalapit, huminto siya sa harap ni Torio. "Excuse me," sabi ng lalaki habang inalis ang kanyang salamin. "Ikaw ba si Torio Mendoza?" Hindi nakasagot agad si Torio. Tila bumagal ang oras. May pamilyar sa mukha ng lalaki, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya ito nakita. Ang mga tao sa paligid ay biglang natahimik. Ang ilang vendors ay sumilip mula sa mga trapal, habang ang iba'y nananatiling nakatitig sa eksena. "Ako nga po, ako si Torio," mahinang sagot niya. Ngumiti ang lalaki. "Sa wakas, natagpuan din kita." Lalong tumahimik ang paligid. Si Lola Belay na noon ay nasa kariton ay tumigil sa pagkakabit ng bagong banner ng lugaw. Lumapit siya at tiningnan ang estranghero mula sa likod ni Torio. "Sandali lang, di ba yan yung bulong ng isa sa mga bystander? Si Daryl Abrera yan, yung CEO ng Abrera Media," sigaw ng isa. Napatingin ang lahat kay Torio. "Sir, bakit po ninyo ako hinahanap?" tanong ni Torio, bakas sa muka ang kaba at pagkalito. Tinitigan siya ng lalaki. Si Daryl Abrera, isang kilalang media mogul, isa sa pinakamalaking personalidad sa larangan ng news and digital content sa buong bansa. Seryoso ang mukha nito nang magsalita. "Alam mo ba na ang isa sa mga tula mong pinost ni Lola Belay ang nagligtas sa akin mula sa matinding depresyon?" Napatingin si Torio kay Lola Belay na ngayon ay natulala na rin. "Sa loob ng 5 buwan, patuloy ni Daryl, hindi ako lumabas ng opisina, hindi ako kumain ng tama, walang makausap, na-burnout ako, nalugi kami ng branch sa Cebu, namatayan ako ng matalik na kaibigan, unti-unti na akong naglalakad patungo sa pagkawasak. Hanggang isang gabi habang nag-scroll ako sa Facebook, nakita ko yung page ng lugawan, isang tula ang pinost. Yung sinulat mo sa likod ng resibo, basang-basa pa raw ng pawis mo." Huminga siya ng malalim at tila pinipigilan ang pag-iyak. Sa bawat basong may arnibal, may katamisan kahit mapait, at kung matapon man sa lupa, ang taho ibabangon sa init. Yan ang nabasa ko at doon ko naisip kung ang isang taho vendor na pinagtatawanan ng lipunan ay kayang lumikha ng ganitong klasing salita. Siguro hindi pa huli para sa akin. Hindi makapagsalita si Torio. Tila nahulog ang balde ng taho sa katahimikan ng kanyang loob. Ang mga salitang iniisip niyang walang saysay, ang mga tulang akala niya'y nililipad lang ng hangin, may dumampot pala. At hindi lang basta dumampot, kundi isinilid sa puso. Nilapitan siya ni Daryl at hinawakan sa balikat. "Gusto kitang imbitahan. Mayroon kaming programa para sa mga makabagong manunulat at gusto kitang isama. Gusto kong mailathala ang iyong mga tula." "Ha?" bulalas ni Torio. "Sir, ako po'y taho vendor lang." "Hindi, isa kang makata, isa kang tinig ng mga tahimik at kailangan ka ng mas marami pang tao." Sa gilid ng plaza, si Jepoy ay hindi na makapag-record. Hindi niya inasahan ang eksenang ito. Si Mando ay tahimik na nakayuko. Si Roland naman ay tila biglang nahimasmasan sa mga pinaggagawa nila noon. "Pero paano po ang nanay ko?" tanong ni Torio. "May sakit po siya at yung mga batang tinuturuan ko sa simbahan." Lumingon si Daryl sa kanyang assistant. "Aalamin natin ang kailangan nila. Bibigyan ka namin ng opsyon. Hindi kita kukunin mula sa mundo mo, Torio. Dadalhin natin ang mundo sa iyo." Napaluhod si Torio, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa sobrang bigat ng emosyon. Huminga siya ng malalim, saka tumingin sa langit. Sa isip niya, narinig niyang muli ang tinig ng kanyang ama. "Anak, ang tunay na sundalo, hindi lang may baril. Minsan,
tula ang sandata. Nang gabing iyon, si Lola Belay ay naglatag ng bagong banner sa kanyang kariton. Sa sulok nito, may nakasulat na, "Hindi lang mainit ang lugaw, mainit din ang puso ng mga pinagtatawanan." At si Toryo, hindi pa rin siya tumigil sa pagtitinda ng taho. Ngunit sa bawat baso, may laman ng bagong sigla. Sapagkat ang bawat patak ng arnibal ay may kasamang panata na hindi kailanman matitinag ng kahit gaano kalakas na ugong ng paninirang palad. Nang matapos ang maingay at mafasaysayang tagpo sa plaza, agad na pinalibutan ng mga taga-barangay si Toryo Mendoza. Ngayon ay hindi na lamang taho king sa mga biro ng tambay, kundi isang tunay na kinikilalang makata. May halong gulat at kaba pa rin ang damdamin niya habang nakatingin sa nakasarang helikopter na muling pinaandar ang rotor nito sa gitna ng kalsada, handang lumipad pa uwi. Ngunit bago tuluyang umalis si Daryl Abrera, muling lumapit ito kay Toryo sa gitna ng nagkakagulong tao. "Toryo," mahinang wika ni Daryl, "gusto kong malaman mo ang buong dahilan kung bakit kita hinanap." Tumango si Toryo, naghintay ng sagot. "Ako ay dating sundalo. Bata pa lang ako, pinangarap ko nang magsilbi sa bayan. Pero kahit anong galing mo, may mga laban kang hindi mo kayang ihanda ang labanan." Napatingin sa malayo si Daryl habang kinukwento ang nangyari. 2 taon na ang nakalipas nang mamatay ang asawa at anak ko sa isang aksidente sa expressway. Wala akong magawa. Huli na ang lahat. Napalunok si Poryo. Tahimik ang buong paligid. Maski ang mga tambay na sina Mando, Jepoy at Roland ay wala ni isang masabi. Parang binuhusan sila ng malamig na tubig. Pagkatapos ng aksidente, bumagsak ako. Sa ospital, hindi ako nagsasalita. Wala akong ganang kumain. Wala akong gustong makita o marinig. Hanggang isang gabi, sinadya ng isang nurse na ipatugtog sa akin ang isang video galing sa Facebook. Ngumiti si Daryl at tinapik sa balikat si Lola Belay na ngayon naiiyak na rin. "Isa po pala ako sa dahilan kung bakit buhay pa siya ngayon," sabi ni Lola Belay. "Hindi ko rin akalaing may makaririnig pa sa mga tula ng batang yan." Nagpatuloy si Daryl. "Ang tulang iyon, walang background music, walang fancy transitions. Simpleng papel lang, sulat kamay, na binasa ng isang matanda habang tahimik ang paligid. Pero sa bawat linya, parang may bumubuhay ulit sa puso ko." Binunot niya mula sa kanyang suit ang isang lumang printout ng tula. "Kung mawalan ka man ng liwanag, pikit ka lang at hanapin ang init. Minsan ang mundo ay malamig, pero ang puso kailangang manatiling mainit." Tumayo ako kinabukasan. Hindi pa tuluyang magaling, pero may dahilan na akong gumising. At simula noon, nangako akong hahanapin ko ang taong nagsulat nito. "Sir, hindi ko po akalaing may maaabot yung mga sulat ko," sabi ni Toryo. Halos nanginginig ang tinig. "Akala ko po, nilalabas ko lang sila para hindi ako sumabog sa sakit." "Iyon na ang ganda niyan," sabi ni Daryl. "Ang sining na totoo, hindi kailangan ng mikropono para marinig." Mula sa kanyang assistant, ibinigay niya ang isang folder na may kasamang scholarship grant form, ID card at kontrata. "Gusto ko sanang bigyan ka ng full scholarship sa ilalim ng aming foundation para sa mga makabagong manunulat. Pwede ka ring sumailalim sa mentorship at mailatala natin ang kabuuan ng iyong mga tula. Ang unang libro ay ang pinamagatan naming Taho ng Damdamin." Hindi makapaniwala si Toryo. Tinitigan niya ang folder, tapos si Daryl, tapos ang papel na may tula. Parang panaginip ang lahat. Ilang araw lang ang lumipas. At muling bumalik ang helikoptere sa Tanay. Ngunit gayon ay para sunduin si Toryo patungong Maynila. Suot niya ang bagong polo na ibinigay ni Lola Belay, may dalang lumang bag na punong-puno ng mga tulat gunita. Bago siya sumakay, niyakap siya ng ina niyang si Aling Marta na ngayoy lumalakas na dahil sa mga tulong ng Barangay Health Center. Lahat ay naabot dahil sa ingay na dulot ng biglaang viral moment ni Toryo. "Anak,
Kahit malayo ka, huwag mong kalimutang ang laman ng tula mo ay puso mo. Basta't totoo yan, kahit sino pa ang makabasa, madarama nila. Opo, Nay, sagot niya habang pinupunasan ang luha. Sumakay siya sa helikoptere, kasabay ang tunog ng pag-ikot ng rotor na ngayoy tila hindi na nakakabingi, kundi tumutugtog ng bagong simula. Sa launching ng libro sa Maynila, napuno ang isang gallery hall. Naroon ang ilang manunulat, media, estudyante at mga bagong taga-subaybay ni Torrio. Suot niya ang simpleng polo at maong pants, pero ang lakad niya ay may tapang, hindi ng karangyaan, kundi ng isang pusong dumaan sa init at alat ng buhay. Sa entablado, hawak ang mikropono, nagsalita siya. Maraming salamat po sa inyong pagdating. Hindi ko po akalaing may araw na magiging ganito. Ako na dating walang ibang hawak, kundi kutsara ng taho, ngayon ay may hawak ng mikropono. Pero higit pa sa lahat ng ito, ang gusto ko lang naman po talaga ay mailabas ang damdaming minsan ay tinatapakan ng mundo. Tumango si Daryl sa audience. May luhang tumulo sa mata ng ilang tagapakinig habang binabasa ni Torrio ang ilan sa kanyang mga tula. Samantala, sa gilid ng screen sa projector, ipinakita ang isang drone shot ng Tanay Rizal. Naroon ang lumang plaza, ang kariton ni Lola Belay, at sa likod, sina Mando, Jepoy at Roland nakaupo sa bangketa, tahimik, walang imik. Ano kaya kung tayo yung nagsulat ng tula? Mahinang bulong ni Roland. Wala tayong puso, no? Sagot ni Mando, bahagyang nakangiti ng mapait. Si Jepoy ay hindi na makatingin kahit kanino. Sa kanyang cellphone, inititigan niya ang lumang post niya laban kay Torrio. Nayo'y binura na, pero ang guilt nananatili. Ngunit sa kabila ng lahat, sa puso ni Torrio walang galit. Sapagkat ang tao na natutong ipunin ng sakit sa tula ay hindi kailanman magbubuhos ng galit sa salita. At sa bawat kopya ng librong Taho ng Damdamin na napupunta sa mga kamay ng mga kabataan, ng mga nawalan ng loob, ng mga hindi maintindihan, naruroon ang boses ng isang dating Taho vendor na piniling gamitin ang kanyang tinig para damayan ang mga wala ring boses. At iyon ang panahong nagsimula ang tunay na laban ng kanyang puso. Umagang-umaga pa lang, ay abala na si Torrio Mendoza sa pag-aayos ng iilang gamit na isasama niya sa biyahe patungong Maynila. Hindi man ito ang una niyang punta roon dahil sa launching ng Taho ng Damdamin, ang kanyang kauna-unahang poetry collection. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya babalik sa parehong layunin. Ngayong tuluyan na siyang tumanggap ng full scholarship mula sa Abrera Foundation, kailangan na niyang iwan ang dati niyang mundong kinasanayan. Nakaupo si Aling Marta sa bangko sa ilalim ng puno ng bayabas sa harapan ng kanilang bahay. Suot ang bagong damit na ipinatahi ni Lola Belay. Ngayon ay mas malusog na siya. Salamat sa tulong na natanggap mula sa Barangay Health Program at kay Daryl Abrera. Nasa tabi naman si Lola Belay, may dalang supot ng pandesal at mainit na salabat. Anak, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Tanong ni Aling Marta habang tinititigan ang kanyang anak na tila hindi na ang dating tahimik at nag-aalalang Torrio. Opo, Nay, sagot ni Torrio habang iniimpake ang huling libro sa kanyang lumang backpack. Hindi na po ito tungkol sa akin lang. Marami pong batang umaasa rin ng kwento. Gusto ko pong mapakinggan din sila. Lumapit si Lola Belay at inabot ang isang puting sobre. Hindi ito pera, paliwanag ni Lola. Ito'y mga sulat ng mga suki mo sa palengke. Pinagawa ko ito mula sa mga mensahe nilang nagpadala sa akin. Gusto nilang malaman mong hindi mo sila iniwan. Pinasigla mo lang ang landas mo. Ngumiti si Torrio, nangingilid ang luha. Lola, hindi ko po makakalimutan ang mga araw na kayo lang ang nakakaintindi sa mga tulang hindi pinapansin. Tinapik siya ni Lola Belay sa balikat. Torrio, hindi ko kailanman tinuring kang taho vendor lang. Isa kang manunulat sa anyo ng isang bayani. Bago umalis, dumaan si Torrio sa simbahan.
Sa tabi ng pader kung saan siya dating nagtuturo sa mga batang lansangan, naroon si Eman. Bit-bit ang lumang kwaderno na ibinigay sa kanya ni Torio. Kuya Torio, totoo po ba? Hindi ka na babalik dito? Malungkot na tanong ng bata. Babalik ako, Eman, sagot niya. Pero hindi na lang para maglako ng taho. Babalik ako para magdala ng mas maraming kwento, mas maraming aral. At ikaw, ipagpatuloy mo ang pagbabasa ha? Tumango si Eman. Balang araw, ako naman ang susunod sa iyo. Nginitian siya ni Torio at iniabot ang isang sobre na may laman na kalahati ng kinita niya sa pagbenta ng kanyang taho cart. Ito, gamitin mo pang enroll. Alam kong gusto mong pumasok sa eskwela. Napayakap si Eman. Walang salitang makakasapat sa pasasalamat. Sa pagdating niya sa Maynila, sinalubong siya ng assistant ni Daryl at dinala sa isang malawak na seminar venue sa BGC. Naroon ang maraming kabataan, manunulat, editors at artists mula sa iba't ibang panig ng bansa. Isa ito sa pinakamalaking literary gathering sa taon at si Porio, dating hindi pinapansin sa eskinita, ngayoy ipinakikilala bilang isang literary discovery. Pag-akyat niya sa entablado, ramdam niya ang bigat ng kanyang lumang mundo. Tila kasama niya pa rin ang kanyang balde ng taho. Ngunit ngayon, dala niya na ito bilang simbolo ng kanyang pinagdaanan, hindi na bilang bigat. Mga kaibigan, panimula niya habang hawak ang mikropono. Hindi ako sanay magsalita sa harap ng ganitong karaming tao. Noon, ang audience ko lang ay si Lola Bilay at ang langit. Tumawa ang ilan, pero ang tinig niya, bagamat nanginginig, ay punong-punong ng damdamin. Hindi ako kilala bilang manunulat. Ako po'y isang taho vendor. Taho ang naging hanap buhay ko. Araw-araw kong daladala ang init nito. Init na hindi lang para sa tiyan, kundi para sa puso ring giniginaw ng mundo. May ilang nagsimulang pumalakpak. Pero habang nilalako ko ang taho, unti-unti ko ring inilalako ang damdamin ko sa mga papel. Ang bawat resibo na sinusulatan ko ng tula ay para sa mga taong walang lakas magsalita. Para sa mga batang tulad ni Eman na gusto lang matuto. Para sa mga inang tulad ng sa akin na patuloy na lumalaban kahit halos wala na. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Ilan sa mga kabataan ay nagsimulang magluha. Kinuha niya mula sa bulsa ang isang lumang papel. Binasa ito sa entablado. Hindi ako nagtapos sa kilalang universidad. Hindi ko hawak ang lapis ng edukado, pero hawak ko ang kutsara ng marangal na sa bawat pagsalok ng taho ay isinasaing ang pangarap ng kalyet kalsada. Tumayo ang buong hall. Standing ovation. Ang taho ay hindi lang mainit na inumin. Wika niya habang pinipigilan ng pag-iyak. Sa akin, ito ang naging tulay ng pangarap. At sa gabing iyon, walang social status, walang degree, walang kasikatan ang nagtakda kung sino ang dapat pakinggan. Ang pinakinggan nila ay si Torio, dating binasag ang taho king para pagtawanan, pero ngayoy tinatawag na makata ng masa. Sa pag-uwi niya sa hotel na gabi ring iyon, muling binuksan ni Torio ang kahon ng lata na dinala niya mula sa Tanay. Isa-isa niyang nilabas ang lumang mga tula, mga papel na nalukot, may mansa ng arnibal, may tinta ng pawis, at may mamasalitang ginamit bilang kanlungan sa unos. Kinuha niya ang isang bagong papel at sumulat, "Sa bawat taho na aking ipininda, ay tula na hindi ninyo nabasa. Ngayon, hayaan niyong itinda ko ang kwento ng mga hindi niyo nadinig." At yon ang kanyang panata, na hindi lang siya aalis mula sa daing mundo, kundi babalik siya bilang tinig para sa mga taong tulad niya. Makalipas ang isang taon mula nang tuluyang lumipat si Torio Mendoza sa Maynila bilang iskolar at manunulat, muling bumalik ang kanyang mga yapak sa lupa ng Tanay Rizal. Hindi na upang magbentang taho, kundi upang maghatid ng kwento. Mainit ang araw nang dumating siya, pero mas mainit ang tibok ng kanyang puso. Sa kanyang backpack ay may laman na hindi balde ng arnibal o sago, kundi mga librong siya mismo ang sumulat. Ang ikalawang edisyon ng Taho ng Damdamin na ngayoy may mas makapal na pahina,
mas malalim na panimula at mas malawak na tinig. Pagbaba niya sa terminal, agad siyang pinuntahan ng ilang batang nagtitinda ng kakanin sa gilid. "Kuya Toryo ba yan?" tanong ng isa. "Yung nasa TV po minsan, di ba?" Ngumiti si Toryo at yumuko para yakapin ang batang lumapit. "Oo, ako nga. Pero mas gusto ko pa ring tawagin niyo akong kuya. Wala namang nagbago. Mas maitim lang ako ngayon dahil sa Maynila." Sabay tawa, tuwang-tuwa ang mga bata. Inabot niya sa kanila ang tig-iisang kopya ng libro. "Basahin niyo kung hindi niyo pa kayang basahin, ipabasa niyo sa mas nakatatanda. Pero siguraduhin niyong huwag itapon." Mula roon, dumiretso siya sa elementaryang eskwelahan ng Tanay. Doon ay sinalubong siya ng prinsipal at ilang guro. Hindi sila makapaniwala nang buksan ang kahon ng dala niya. 200 kopya ng kanyang libro, libreng ipapamahagi sa mga estudyante. "Sir Toryo, di kami makapaniwala," wika ng prinsipal habang pinupunasan ang kanyang salamin. "Ikaw na noon ay dumadaan lang sa gate namin habang bitbit ang taho. Ngayon ay ikaw na ang binabasa ng mga mag-aaral namin." Napangiti si Toryo. "Ma'am, ang eskwelahan po ang nagturo sa akin ng mga unang letra. Oras na po para ang mga letra ko naman ang bumalik dito." Pagkatapos sa paaralan, dumiretso si Toryo sa simbahan kung saan siya dating nagtuturo sa mga batang lansangan. Malinis na ang paligid ngayon, may mga bangkong bago at ang mural sa pader ay pinalitan na ng imahe ng mga batang nagbabasa. Sa loob ng simbahan, lumapit siya sa pari at iniabot ang ilang kopya ng libro. "Padre, baka pwedeng ilagay sa mini library ng simbahan." Tumango ang pari. "Hindi lang yan ilalagay, iho. Ipapabasa namin yan tuwing Sabado, kasama sa values formation." Tahimik lang si Toryo, pero sa loob niya'y tila may muling nabuhay. Parang bawat sulok ng simbahan ay tinig ng kanyang nakaraan at ngayoy tahanan ng kanyang mga salita. Nang hapon ding iyon, dumiretso siya kay Lola Belay. Naroon pa rin ang kariton. Mas inayos na, may bubong na yero at bagong banner. Lugawan ni Belay, may libreng tula tuwing gabi. Pagkakita pa lang ni Lola Belay sa kanya mula sa malayo, agad itong lumabas mula sa likod ng kariton. "Toryo!" sigaw niya. Agad siyang niyakap ng matanda at sa pagitan ng yakap nila ay ang mga taon ng lungkot, saya, panalangin at pananalig na nabuo sa bawat taho at lugaw. "Lola," bulong ni Toryo habang yakap si Lola Belay, "salamat po sa hindi pagsuko. Anak, kung hindi ako naniwala sa iyo noon, kanino pa ako maniniwala? Ikaw ang tula na hindi nababasa ng lahat, pero ako ang unang tumula sa iyo," sabi ni Lola habang pinupunasan ang luha niya. Tumawa si Toryo. "Lola, may dala akong 5 kahon ng libro. Isa sa inyo. Hindi na ako marunong bumasa ng mabilis, pero marunong pa rin akong damhin ang bawat salita." Sagot ng matanda, sabay tawa. Sa pag-ikot niya sa bayan, napansin niyang mas masigla na ang kalye. Ang kanyang ina, si Aling Marta, ngayoy may maliit ng pwesto sa tapat ng bahay nila, nagtitinda ng mga halaman. "Nay!" tawag niya habang papalapit. "Toryo!" sagot ni Aling Marta sabay lapit at yakap. Malusog na ang mukha ni Aling Marta. May kulay na ang pisngi at maliksi na ang kilos. "Paano yan? Hindi ka na magtitinda ng taho? Wala na akong libre tuwing umaga?" Biro ng ina. "Nay, marami na po akong binibigay na libreng kwento. Pero kung gusto nyo, pwede pa rin akong magtimpla ng arnibal," sagot ni Toryo sabay awa. Habang naglalakad sa plaza, bitbit ang ilan pang natitirang kopya ng libro, naramdaman niya ang pagbagsak ng katahimikan sa paligid. Sa may gilid ng basketball court, nakaupo sina Mando, Jepoy at Roland. Dati-rati matunog ang kanilang tawanan. Ngayon, tila sila'y naubusan ng salita. Tahimik na lumapit si Toryo. Hindi galit, hindi mayabang, kundi payapa. "Kamusta, mga pre?" bati niya. Tahimik si Jepoy, hindi makatingin. Si Mando, pilit ang ngiti. Si Roland, tumango lang. "Pasensya na, Toryo," bulong ni Mando.
Minsan hindi naming naiintindihan ang mga taong tahimik. Akala naming mahina. Pero ikaw pala yung may pinakamalakas na tinig sa atin. Walang problema, sagot ni Torio. Pare-pareho tayong natuto. Sana lang kung may bata kayong makitang tahimik, huwag niyong gawing biro ang pamarap niya. Kinuha niya mula sa bag ang 3 kopya ng kanyang libro. Inabot ito sa kanila. Hindi ito pang highlight sa social media. Pero baka sakaling may linya dyan na pwedeng tumama sa inyo. Tahimik pa rin ang 3. Ngunit nang hawakan nila ang libro, bakas sa mata nila ang hiya, paggalang at pagsisisi. Sa paglalim ng gabi, muling umupo si Torio sa dating puwesto sa tapat ng simbahan. May mga batang nagsisimula ng dumating, dala ang kwaderno at lapis. At sa ilalim ng ilaw ng poste, binuksan niya ang libro at binasa ang unang tula. Kung ang daan mo ay palaging paliko at ang mga tao'y di marunong sumalo, huwag kang huminto sa paglalakad dahil balang araw may makakasabay din sa iyong mangarap. Muli siyang naging guro, muli siyang naging boses, muli siyang naging Torio Mendoza, hindi bilang taho vendor, kundi bilang tulay ng pag-asa sa mga lansangang dating wala ring nakikinig sa kanya. Isang linggo ng umaga, bago pa man tuluyang lumitaw ang araw mula sa likod ng kabundukan ng Tanay, naroon na si Torio Mendoza sa lumang basketball court sa may barangay plaza. Sa paligid ay nakalatag ang ilang lumang banig, may ilang whiteboard na inarkila niya mula sa eskwelahan at sa isang sulok ay may mga kahon ng art materials, lapis, krayola, papel at ilang lumang kwaderno. Hindi siya nag-iisa. May ilang batang naroon na rin, inaayos ang mga upuan na gawa sa kahon. Habang may ilang ina ng mga bata ang kusa ng nagdadala ng pandesal at lutong tsampurado para sa lahat. Kuya Torio, may bago po akong gawa, sigaw ni Eman habang bitbit ang kwaderno. Tula po siya tungkol sa sapatos na punit. Abay mukhang malalim yan, tugon ni Torio habang tinatapik ang balikat ng bata. Mamaya basahin mo sa harap ha? Ngunit bago pa man magsimula ang sesyon, may lumapit sa kanya. May dala itong isang maliit na lata ng taho, medyo kinakalawang na at may basag na takip. Si Mando, tahimik itong naglakad papunta kay Torio, kasabay ang mabagal ngunit mabigat na hakbang. Bit-bit ang lata sa 2 kamay na tila itinatanghal ang isang alay. Torio, mahina niyang tawag. Pwede bang saglit lang? Tumango si Torio. Binitiwan ang hawak na marker at nilapitan si Mando. Alam kong hindi sapat to. Sabay abot ng lata ng taho. Pero ito, yung luma mong lata na itinapon namin noon. Pinahanap ko yan sa junk shop. Pinakintab ko kahit papaano. Hindi ko alam kung pwede pa, pero napabuntong hininga si Mando. Saka binunot mula sa bulsa ang isang liham. Piniles na papel mula sa notebook. May sulat kamay, medyo mantsado sa gilid. Hindi ko alam kung marunong pa akong magsulat ng tula, pero sinubukan ko. Para sa'yo. Tahimik na tinanggap ni Torio ang papel, binasa ang ilang linya. Kung ang puso o noon ay tulad ng palawang, ngayon ay sinusubukang linisin ng liwanag mo. Kung kaya mong patawarin ang mga sugat ng kahapon, sana kaya ko ring patawarin ang sarili ko. Tumingala si Torio. Tila nabura ang lahat ng paip mula sa kanyang mga alaala. Walang bakas ng galit. Ang tanging naroroon lamang ay ang lalim ng pagkaunawa sa bigat ng pagbabago. Mando, mahina niyang wika. Kaya lang kailangan bayaran. Ang pagbabagong to, sapat na ang paglapit mo. Mas mahalaga pa kaysa kahit anong paghingi ng tawad. Inakbayan niya si Mando at saka inilapit sa grupo ng mga batang naghihintay. Halika, may proyekto akong sinimulan, tinatawag naming Taho para sa Pagbabago. Baka gusto mong tumulong. Nagulat si Mando. Ako? Tumulong sa mga bata? Teka, hindi ako marunong magsulat gaya mo. Hindi mo kailangang maging makata, sagot ni Torio.
Kailangan lang namin ng tao na handang makinig. May mga bata rito na hindi kailanman nakatanggap ng paggalinga. Minsan, sapat ng isang tapik sa balikat para magsimulang bumukas ang loob nila. Nagkakatinginan sina Mando, Jepoy at Roland na ngayoy lumapit na rin mula sa di kalayuan. "Pwede ba kaming sumama?" tanong ni Roland. "Oo kuya, may mga Crayola pa po dito," sabat ni Eman. Napangiti si Jepoy. "Sige, pero wala akong alam sa drawing ah." Tumawa si Toryo. "Basta may puso ka, sapat na." Simula noon, tuwing linggo ng umaga, ang dating tambayan ng mga tambay ay naging ugad ng mga pangarap. Sa ilalim ng araw at ng simpleng tolda, nagsimula silang magturo ng pagguhit ng mga kwento gamit ang Crayola, paglikha ng tula mula sa mga damdaming hindi nila maipahayag sa salita, pagkukwento ng mga karanasan sa buhay sa paraang makatao, hindi nakakahiya. Si Mando ang naging taga-ayos ng mga bangko at taga-alaga ng supplies. Si Jepoy, palaging volunteer na magbasa ng mga tula ng ibang bata. Si Roland naman, unti-unting natutong magturo ng basic drawing sa mga bata gamit ang stick figures. Minsan talaga, hindi natin alam kung may talento tayo hanggang sa may maniwala, sabi ni Roland habang tinutulungan si Eman magkulay ng araw. Si Toryo naman, palaging nagsasara ng programa sa pagbasa ng isa sa kanyang mga tula o tula ng bata. Isang araw, matapos ang sesyon, tinanong siya ni Mando, "Toryo, tingin mo ba may silbi pa kami? Sa dami ng kasalanan namin noon." Mumiti si Toryo, sabay tingin sa mga batang nagtatawanan sa gilid ng court. "Ang silbi ng pagkakamali, Mando, ay para magbukas ng daan papunta sa kabutihan. At kung nandito ka ngayon, mas marami kang silbi kaysa sa mga taong hindi kailanman humingi ng tawad." Napatingala si Mando at sa unang pagkakataon, tahimik siyang umiyak. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi sa pag-asa. Mula sa proyektong iyon, unti-unting lumawak ang abot ni Toryo. Na-feature muli siya sa isang documentary bilang Makata ng Kalye at ginawaran siya ng pagkilala mula sa isang universidad bilang Voice of the Voiceless. Pero para kay Toryo, walang kasing halaga ang bawat linggo ng umaga, sapagkat doon niya muling nararamdaman ang unang init ng taho, ang init na hindi nakikita sa usok kundi nararamdaman sa puso. At doon sa dating lata ng taho na inabot sa kanya ni Mando, nakasulat na ngayon, hindi mahalaga kung saan ka nagsimula, kundi kung sino ang pinili mong maging sa dulo. Hindi man batid ng marami, ang tagumpay ay hindi sukatan ng layo ng narating, kundi ng lapit sa pinanggalingan. At sa kabila ng mga pagkilalang natanggap ni Toryo Mendoza, mga awards sa panitikan, scholarship offers mula sa mga institusyon, at maging sa nominasyon bilang isa sa Most Inspiring Youth Figures of the Year, hindi kailanman nawala sa kanyang puso ang simpleng kwento ng taho, ulan, at isang matandang babae na dating tanging tumangkilik sa kanyang mga tula, si Lola Bilay. Madalas pa rin siyang bumisita sa bayan ng Tanay tuwing katapusan ng buwan. Hindi para magbigay ng seminar o magbenta ng libro, kundi upang muling umupo sa bangketa ni Lola Bilay, magpakain ng mga bata, at minsan tumulong maglatag ng lamesa para sa lugawan. "Anak, hindi ka pa rin ba nagsasawa sa amoy ng sabaw ko?" tanong ni Lola habang iniikot ang sandok sa kumukulong kaldero ng lugaw. "Lola, kung may pabango lang na amoy lugaw nyo, matagal ko nang pinabili." Biro ni Toryo, sabay upo sa kanyang paboritong bangkito sa gilid ng kariton. "Hay nako Toryo, dati-dati lugaw lang ang meron ka. Ngayon, ikaw na ang may puhunan ng pangarap. Ako pa rin tong andito, naglalako ng bigas sa sabaw." "Lola, hindi nyo alam kung wala kayo. Baka di ko naisip magsulat muli. Baka yung unang tula ko, nilamukos ko na lang at itinapon. Bakit mo naman ako pinagbibigyan ng ganyang papuri?" Sabay halakhak ni Lola. Ngunit ramdam sa tinig ang bahagyang lungkot at kaba. "Dahil totoo Lola,
Sagot ni Torio habang may hinuhugot mula sa kanyang bag. Isang simpleng black frame may salamin at sa loob ay nakasulat sa magandang kaligrapiya ang isang tula na maraming taon na niyang isinulat ngunit hindi kailanman ipinabasa kahit kanino. Kay Lola na maalat ang lugaw pero matamis ang awa ni Torio Mendoza. Sa bawat higop ng sabaw mo, nahugasan ang pagod ng araw at sa bawat tapik mo sa balikat, nahimlay ang sigaw ng aking katahimikan. Hindi mo ako binusog sa pagkain, kundi sa paniniwalang may halaga pa ako. Sa gitna ng mundong mapanghusga, ang lugaw mo ang tanging hinahanap-hanap ko. Hindi agad nakapagsalita si Lola Belay. Tinitigan niya ang frame, saka unti-unting pinunasan ang baso ng salamin gamit ang laylayan ng kanyang bestida. Grabe ka anak, bulong niya. Binigyan mo ng tula ang lugaw ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o maiyak. Pareho na lang po Lola, sagot ni Torio sabay abot ng frame sa matanda. Ito po ang unang tula ko. Dito nagsimula ang lahat. At para sa akin, ito ang pinakamahalaga. Kinagabihan, umuulan. Tumutulo mula sa bubong ng kariton ang ambon na ginawang musika ng gabi. Hindi inaasahan ni Torio na uulan, kaya hindi dala ni Lola ang payong. Kaya't minabuti niyang ihatid ito pa uwi, kasama ang frame na nakabalot sa lumang dyaryo para hindi mabasa. Habang naglalakad sila sa makipot na eskinita, tinatakpan ni Torio si Lola gamit ang kanyang jacket. Ay nako, wag mo na akong sinasalo, masisira yang polo mo. Baka mamaya may TV show ka na namang pupuntahan. Sabi ni Lola, bahagyang nagtatawa. Wala pong mas mahalagang lakad ngayong gabi, kundi ang ihatid kayo, sagot niya. Pagdating sa bahay ng matanda, isang maliit na kubo sa gilid ng ilog, agad niyang itinabi sa altar ang frame. Tila isang sagradong bagay, itinayo niya ito sa tabi ng lumang larawan ng asawa ni Lola na isang guro rin noong panahon. Lola, bulong niya bago umalis. Kung wala po kayo, taho lang po ako. Pero dahil sa inyo, may lasa na rin ang buhay ko. Pagkalipas ng ilang linggo, isang TV crew mula sa isang sikat na docu-series ang dumalaw sa Talay. Isa kasi si Torio sa mga tampok sa kanilang segment na Mga Guro ng Buhay. Ngunit laking gulat ng lahat, sa kalagitnaan ng interview ni Torio, tinawag niya ang isang matandang babae mula sa gilid. Hindi ako narito dahil lang sa talino, galing o tiyaga. Narito ako dahil may isang taong tumanggap sa akin noong walang-wala ako. Sa kanya ko unang binasa ang mga tula ko. Siya ang unang naniwala. Pumasok si Lola Belay sa frame ng kamera. Hawak pa rin ang frame ng tula na yun ay natamount na sa manipis na kahoy. Ang buong bayan ay nagalak nang ipalabas ang episode ng Ina ng Bayan, si Lola Belay ng Tanay. Sa programa, ikinuwento kung paanong ang isang simpleng lugaw vendor ang naging ina, tagapagtanggol at tagabuhay ng isang taho vendor na ngayoy kilala bilang Makata ng Masa. Mga bata sa buong barangay ay nagsimulang lumapit sa kariton. Hindi na lang para kumain ng lugaw, kundi para marinig ang kwento ni Torio at matikman ang lugaw na minsang sinabawan ng pag-asa. Minsan, inanong si Lola ng isang estudyante, Lola Belay, ano pong sikreto ng lugaw nyo? Mumiti siya, sabay sagot, wala namang espesyal na sahog, pero bawat hanguhakong sabaw may kasamang panalangin, at bawat asin may kasamang awa. At si Torio, bawat aklat na inilalathala niya ay may pahinang naalaan kay Lola. Sa huling pahina, laging may linyang, para kay Lola na maalat magluto pero matamis magmahal. Sa kanya, walang mas matinding tula kundi ang pag-ibig na hindi kailanman ipinangalandakan. Kung may tinig man siyang ginagamit na yon para sa buong mundo, ito'y dahil may unang boses na tumawag sa kanyang pangalan noong tahimik pa siyang binabaliwala ng lahat. Sa isang malawak at marangyang bulwagan sa Quezon City,
Punong-puno ang silid ng mga manunulat, guro, artista at mga personalidad mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ilaw, kamera at palakpakan ang bumalot sa gabi ng Gabi ng Panitikang Pilipino. Isang prestihiyosong parangal para sa mga natatanging tinig sa panitikan. Isa sa mga pinaka-inaabangang bahagi ng gabi ay ang pagkilala sa Literary Hope of the Year. Isang gantimpalang ibinibigay sa manunulat na hindi lang mahusay sa panulat, kundi may malaking naambag sa pagbabago ng komunidad sa pamamagitan ng salita. Nagkakaisa ang lupon ng mga hurado, sabi ng host, habang pinipigil ang ngiti, na ang karapat-dapat sa parangal na ito ay hindi nagmula sa kilalang universidad o mataas na pamilya. Sa halip, siya ay nagsimulang magbenta ng taho. Tumayo ang buong audience, nagsimula ang palakpakan. Ang ilaw ay tumutok sa dulo ng entablado, kung saan dahan-dahang umaakyat si Torio Mendoza. Suot niya ay isang barong na payak ngunit malinis. Wala sa kanyang mukha ang yabang ng tagumpay, kundi ang kababaang loob ng isang pusong dati na sugatan ng panlalait, ngunit ngayoy ginantimpalaan ng pagtitiwala. Paglapit sa mikropono, huminto siya saglit, tumingin sa paligid. Napakaraming tao, napakaraming ilaw, pero ang pinakamatingkad ay ang alaala ng kanyang ina, si Lola Belay, si Eman, at maging sina Mando, Jepoy at Roland, lahat ng naging bahagi ng kanyang pagbubuo. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula niya. Nanginginig pa ang tinig, ako po si Torio Mendoza. Dati po akong taho vendor, ngayon ay manunulat na rin po. Pero hindi ko iniwang dalhin ang init ng arnibal sa bawat salita ko. Tumawa ang audience, magaan ngunit may kilig. Marami pong nagtanong sa akin, paano mo nagawa? Paano ka umangat mula sa lansangan papunta sa entabladong ito? Lagi ko pong sinasagot, hindi po ako umangat. Gumalaw lang po ako at may mga taong tumulong sa akin para wag mapigtal ang bawat hakbang. Tumingin siya sa kanyang kaliwa, kung saan nakaupo ang kanyang ina. Una sa lahat, salamat po kay Mama. Sa panahong walang-wala kami, kayo po ang unang nagsabing, anak, kahit magtinda ka ng taho, basta't hindi ka nagnanakaw, marangal ka pa rin. Kaya hindi ko po pinagsisisihan ang araw-araw kong paglalako noon. Nilingon niya ang gitna ng audience. Salamat din po kay Lola Belay. Siya po yung matandang nagtitinda ng lugaw sa amin. Pero para sa akin, siya ang unang tumanggap ng tula ko. At para sa batang katulad ko na walang ibang boses, kundi ang panulat sa likod ng resibo, mahalaga po yung may isang taong nagsasabing, ang galing mo. Hindi niya rin kinalimutan ang mga dating nambuska sa kanya. Si Mando, Jepoy at Roland, kung nasaan man kayo ngayon, sana'y mapanood niyo to. Salamat sa inyo. Kayo ang nagtulak sa akin para patunayan sa sarili ko na ang kahinaan ay pwedeng gawing panulat. Ang pangaapi ay pwedeng gawing pahina. At ang pag-alipusta ay pwedeng gawing awit ng pag-asa. Nagpalakpakan ng mga tao, ang iba'y napapaluha. Hindi ko po kinalimutan ang simpleng buhay ko. Kaya buwan-buwan, bumabalik pa rin po ako sa Tanay. Hindi para ipagmayabang ang natamo ko, kundi para ipasa ang aral na ang pangarap ay hindi ipinanganak sa lungsod. Minsan, iniluluto ito sa tabing kalsada habang nilalakbay ng balde ng taho ang init ng araw. Maya-maya, ilumabas sa screen sa likod ng entablado ang logo ng bagong itinatag na organisasyon ni Torio. Tula at Taho Foundation, mga tinig ng lansangan, isinusulat ng puso. Ang foundation pong ito ay inilunsad para matulungan ang mga batang kalye, batang maralita, at mga batang may tinig ngunit walang papel na masulatan. Magbibigay po kami ng libreng tula at kwento workshops, school supplies, at scholarship para sa mga kabataang nais magsulat. Ang huling bahagi ng kanyang talumpati ay tahimik na bumulusok sa puso ng lahat. Maraming nagsasabi, ako raw ang kwento ng tagumpay. Pero gusto ko pong linawin, hindi lang to kwento ko. Kwento natin lahat to. Kwento ito ng bawat batang binansagang walang mararating. Kwento ito ng bawat ina nagbenta ng halaman para lang may pambaon ang anak.
Kwento ito ng bawat matandang nag-alok ng lugaw kapalit ng pagkakaibigan. At kwento ito ng bawat taong piniling tumula kahit ang mundo ay tahimik. Tumigil siya, tumingin sa kisame, parang nakatingin sa mga bituin. Kung may matutunan man po kayo sa akin ngayong gabi, sana ito. Huwag niyong hintaying marinig kayo ng mundo bago kayo magsalita. Minsan, ang panulat natin ang gigising sa mundo. Huling tumayo ang audience. Mahabang palakpakan, may halong luha. May halong pag-asang nahawa sila sa tapang ng isang lalaking dati binansagang nakakatawang taho vendor. Pero ngayoy binabasa ng buong bansa ang puso. Sa huling eksena ng gabi, habang binababa ni Toryo ang entablado, nilingon niya muli ang mga ilaw. Hawak niya ang kanyang lumang balde ng taho. Ngayon ay hindi na ginagamit sa pagtitinda, kundi bilang simbolo. Sa gilid dito nakapinta ang mga salita. Hindi ko ipinaglaban ang sarili kong kwento para lang ako ang makilala. Ipinaglaban ko ito para itakitang may kwento rin ang lahat ng tulad ko. At habang siya'y papalabas ng bulwagan, bitbit ang balde at tula, isang batang lalaki sa gilid ang napasigaw, "Kuya Toryo, turuan mo rin akong magsulat." Ngumiti si Toryo, "Halika, magumpisa tayo sa titik A." At doon, muling isinilang ang panibagong tula. Hindi na lang sa papel, kundi sa bawat batang piniling mangarap. Wakas, kung umabot ka hanggang dulo ng kwentong ito, salamat. Ang kwento ni Toryo Mendoza ay hindi lang tungkol sa isang lalaking nagbebenta ng taho. Ito'y kwento ng bawat Pilipinong minsang minaliit, pinagtawanan o tiningnan na mababa. Pero piniling bumangon, lumaban at magmahal pa rin. Mula sa balde ng taho, tumulo ang pawis, luha at tula. At sa bawat kutsarang inabot niya sa mundo, may kasamang panalangin na sana'y may makinig, may makaintindi. At gaya ng ginawa ni Lola Belay, ng kanyang ina at ng mga batang kanyang tinulungan, may mga taong nakakita sa halaga niya. At kung meron kang natutunan dito, sana ito. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Minsan, sapat na ang init ng loob at isang tula ng damdamin para mapansin ng langit. Dahil ang tunay na kwento ay hindi lang isinulat para sa iisang tao. Ito ay kwento nating lahat. Kwento ng taho, kwento ng puso, kwento ng pag-asa. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa iba. Dahil baka sa kwento ni Toryo, may makakita rin ng sarili nilang tula.